Makakasama ho natin ngayong umaga muna si Kamodi Floranda, ang National President ho ng grupong Piston. Abay, na-miss natin si Kamodi. Oo nga eh. Diba, yung mga nakaraan na interview natin si Ka Ruben Bailon, diba? Oo. Abay, ngayon ko na lang ulit maririnig ang boses ni Kamodi. Magandang umaga po, Kamodi. Morning po. Para po sa Tira Brigada, kasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong dalawa at siyempre sa ating taga-subaybay ng brigada. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan unang-una, Kamodi, hindi raw ho kayo kasama ngayon? Tama ho ba sa Tigil Pasada ngayong araw ho ng Lunes? Opo, tayo ay sa atin ay nire-respeto po natin yung pagkilos na ating mga kasama sa buhay. Pero sa bahagi po natin sa Piston ay meron po tayong nakipagtayalog tayo noong March 21 sa bagong secretary ng DOTR at konkreto nating inilatag yung kalagayan ng ating sektor ng ating transportasyon at inano nga po natin na sana payagan tayo na muli tayong makapag-rehistro at makapag-renew ng ating mga pampublikong transportasyon dito sa ating bansa. Opo, di ba Kamodi, nung nakaraan nga ho, na nagkaroon ho kayo ng pagkilos ho dyan, nakausap po ninyo si Secretary Dizon, ano ho ba yung mga ipinangako sa inyo ni Secretary Vince? Doon sa ating inilatag na pagbabalik doon sa 5 taon, ay sumalubong dito si Secretary Dizon at ang inaano niya ay pag-aaralan niya, no? Pero sa atin, ginigit natin na dapat ay kilalanin at respetuhin yung ating karapatan bilang serbisyo, no? Bilang mga driver at operator at serbisyo para sa taong bayan. Kaya inano natin si Secretary na magkaroon ng kagyat na tugon, ano? Dito sa ating kahingian. Kaya nagpanalubong po doon sa 10 days hanggang 2 weeks ay maglalabas po ng resolution ang DOTR kaugnay dito sa ating inihain na kahingian. Kailan po matatapos yung parang hinihinging panahon ni Secretary Vince Dizon, Kamodi? Yung 2 weeks, kailan po matatapos yan? Magano po ito ng unang linggo ng April, ano? Yung kanyang hinihingi na 2 linggo para masusi nga na pag-aralan itong ating kahingian sapagkat nakita naman niya na tipong talagang palpak yung programa ng PUBMP dahil nga doon sa bagamat sinasabi ng gobyerno na nasa 86% na yung nag-comply sa programa pero atin na rin sa personal na pag-aaral din ng secretary ay nakita rin talaga niya na almost nasa 43% pa lamang talaga yung nag-comply sa programa. Kaya maligtad na sinasabi ng DOTR na the time na dating administrasyon na sinasabi nila ay majority na yung pumasok. Pero batay dito sa bagong datos na natin ay mas majority po yung hindi pumasok sa programa ng PUBMP. Kaya sinabi natin sa kanya na palpak yung programa ng modernization program. Nung pinatupad po yung PUB modernization program, syempre marami sa inyo yung hindi nakapag-parehistro ulit ng prangkisa dahil hindi po nag-consolidate. Ang tanong ko po sa inyo, ano po yung request ninyo? 5 years franchise or hayaan mo na kayo na makapag-rehistro regardless whether 5 years or less than 5 years? Ano po ba yung naging request po ninyo? Ang ating request na ay hindi kailangan renewal ng PA kundi dapat renewal ng prangkisa. Dahil yung sinasabi nga po natin sa kanya, ang prangkisa po natin ay nasa provision ng Republic Act 4136 na kung saan ay ina-allowed tayo sa 5 taon. Yung PA ay temporary permit to operate lamang so galing sa isang executive order. Kaya tanginan natin kay Secretary na sana ay ibalik doon sa 5 taon yung ating mga prangkisa at ibalik doon sa mga individual na mga operator yung kanilang pag-aari. Dahil sa talagang itong modernization ay hindi talaga nagsilbi sa interes ng mga driver at mga operator sa ating mga mamamayan bagkus ay lalo itong nagpalugmok sa kabuhayan ng ating hanay. Yung hiling po ninyo pwede namang tanggihan outrightly ni Secretary Dizon. Pero yung paghingi niya ng konting pagkakataon para pag-aralan, yun po ba ay positive yung pagkatanggap nyo nung request niya na give us time muna na pag-aralan? Ang natingin po natin ay positibo dahil nagsalubong naman
yung ating posisyon at yung pagtingin din ng DOTR, ng ating nung bagong sekretary, na tingin natin ay sana yung maging tugon ng DOTR ay yung bintahe sa ating hanay sa mga driver at mga operator. Kaya't natin ay sana payagan tayo na maibalik, makapag-renew tayo ng ating mga prangkisa. Oho. Ito, curious lang ako, Kamodi, hindi naman sa, kumbaga ba, binubuhat ko yung bangko ni Secretary Vince, pero, kasi, di ba, sa mga nagdaan naman, hindi natin nakakausap direkta yung Transportation Secretary. Ito ngayon, nakausap natin direkta. Pinuntahan kayo dyan sa inyong pagtitipon noong nakaraan. Pero, kumbaga ba, sa ngayon ba, mas hopeful ba kayo ngayon sa bagong leader ng Transportation Department? Mas nagkaroon ba kayo ng pag-asa na madinig ang inyong mga hinaing kesa sa dati, Kamodi? Sa akin ay tayo, sana ay iba nga, itong bagong sekretary ng DOTR, sa mga nakalipas na mga sekretary ng DOTR. Bagamat dati noon ay nakakarap din natin si Bautista, pero para puro puro rosyo, puro pangako, puro pag-aaralan, umabot na ng taon yung kanilang mga pag-aaral. Kaugnay nga doon sa ating kalagayan. At sana itong bagong sekretary ay hindi ganun, hindi katulad nung nakalipas na administrasyon ng DOTR, at pakinggan niya yung ating kahingian. Ang layunin pa natin ay hindi naman para kung sino, kundi ito ay para sa interes ng mga driver operator at ng mga mamaya, ng mga publiko. Kaya ang sinasabi nga po natin kay Secretary, na mas dapat ang inuna ng gobyerno ay hindi yung pagtatanggal ng kabuhayan. Dapat ang inuna ng gobyerno ay nag-create tayo ng sarili nating industriya para tayo mismo yung lumikha ng ating public transport. Sa malangkas ng rehabilitation, ay mas madali pong mag-rehab, lalo na kung may kaibat na pundo ito mula sa national na pamahalaan. Okay, sige. So yun, kumbaga ba, malalaman at malalaman pa lang naman natin yan after 2 weeks. Yun. Kung meron ba talagang gagawin. Ito sa Secretary Dizon. Pero ito, talon lang ako ng konti, Kamodi. Di ba kasama ho kayo dun sa mga nagpe-petition para po sa dagdag pasahe? After ho ng 3 weeks natin na rollback, sunod-sunod na rollback, abay bukas parang na naman, Kamodi? Parang price hike na naman. Sa atin ay hindi tayo kasama doon sa nag-file ng per height. Yung po pinakikita ng DOTR, kung di po ako nagkakamali, 3 years ng LTFRB, ay 2 years o 3 years ago na yung nakalipas yung pinirmahan ng alyansa dati, na dahil umabot tayo ng 70 yung presyo ng diesel noon, kaya yung coalition ay nag-file ng per height na parang 5 piso. At mula doon ay hindi naman ito bininig ng LTFRB halos sa loob nakalipas ng 3 taon. Kahit nagulat tayo nung nakaraan itong pagpasok last month ng 2024 ay muli nilang binuksan yung dating nakafile. Pero sa atin ang posisyon po natin ay malinaw naman ang panawagan natin nga yung pagtanggal o pagbawas ng mataas na IVAT, ng VAT at saka ng excise tax sa produktong petrolyo, para hindi lamang yung isang sektor ang makinabang, kundi man makinabang yung buong mamamayan, sapagkat alam natin na kapag bumaba po at natanggal yung buwis sa langis, ay bababa yung mga pangunahing bilhin, at kahit papaano ay makakasabay yung kararampot na kita at sahod ng ating mga manggagawa. Okay, sige. With that, Kamodi, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. At syempre, abangan namin itong in 2 weeks, ano nga ba yung magiging desisyon ni Secretary Vince Dizon. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Maraming salamat sa inyo at siyempre sa brigada at sa ating mga taga-subaybay. Magandang araw at palagi po tayo mag-ingat. Thank you po. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis tiyan, sexy tiyan.